Bukod sa reklamong serious illegal detention, maaari raw masampahan ng plunder si Janet Lim Napoles. Ang tinuturong nasa likod ng umano'y pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, posible rin madawit sa kaso ang ilang mambabatas. May news to go si Leah Manyalak del Castillo. Walisin! 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 Korupsyon! Korupsyon! Hoy! 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 Baki-baka! Baki-baka! Wag na baboy! Sa sigaw man o pag-iingay, I am for the people. pati sa pagtangis ng ilan, kahit pa nga sa masayang kantahan. Tawagan ng money, money, money! Ay naku, ay huli, huli, huli! Maadik sa pera, naman sa kwarta! Hindi maitatangging galit sa maling paggamit ng pork barrel ang nagtulak sa libo-libong Pilipino na lumahok sa Million People March. Ang ugat ng isyu ng protesta, 10 bilyong pisong pondo raw ng gobyerno na napunta lang sa ilan umanong peking NGO ni Janet Lim Napoles. Anong pagkamuhi pa kaya ang bubuhos kung umabot na sa mahigit 100 bilyong piso ang nasayang palang pondo? Ganyang halaga raw ang nakubra sa pork barrel ng Kongreso at Malampaya Gas Fund ayon sa investigasyon ng NBI sa 150 NGO mula lang 2007 hanggang 2009. Base yan sa mga dokumento na ngayon hawak na ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council na pinamumunuan ng Office of the Ombudsman kasama na ang iba pang ahensya ng gobyerno. We need the documents to validate them, but we were told that the documents involve more than a room full. So we'll have to strategize how we will approach the case. We cannot consider filing a case based on that report alone because it's not evidence. 76 na mayor ng mga lugar na napuntahan umano ng pondo ang ipatatawag sa investigasyon. Unang-una, nakakagulat yung laki, no? Yung bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito. No? Mangalap talaga ng ebidensya para talagang airtight yung kaso na may sasampa namin kung sino man ang tatamaan. Pero sa ngayon, ang tanging hinahabol pa lang ay si Janet Lim Napoles at kapatid na si Reynald Jojo Lim. Wala kaming info na sinasabi na nakalabas na si Mrs. Napoles and the brother. All leads, all existing leads na nakakalap ng NBI ngayon point to the fact that they're still here, but they're hiding. Si Napoles, posibleng sampahan na ng NBI ng reklamong plunder sa susunod na 1 o 2 linggo. Hintayin nyo na lang. That's of course the target. It would also include already some lawmakers. Hindi ko pa po pwedeng sabihin. Ang lagi namin tinatanong is, bakit nauuna pang press con? Is this investigation in aid of press conference? The scam here is blaming on a Mrs. Napoles the sins of this country, blaming the sins of the senators and the congressman and perhaps even the palace. Ipapatawag ba ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council ang mga mambabatas na nasasangkot sa anomalya? The fact-finding investigators are not compelled or are not obliged to summon the would-be respondents. Sasagutin sila to have their day in court, as mentioned by the Honorable Ombudsman, is during the preliminary investigation. Naungkat naman sa ulat ng pahayagang The Philippine Star ang pagiging ninang ni Napoles sa kasal ni dating Valenzuela Councilor Shalani Sonidad at Pasig Representative Roman Romulo. Ayon kay Romulo, wala silang ibang ugnayan kay Napoles na nakilala lang daw ni Shalani sa ilang events sa entertainment industry. Ninong din sa kasal si Senador Ping Lacson pero hindi niya raw matandaan si Napoles doon. Leah Manyalak del Castillo, GMA News.